Tayo po ay manalangin ng mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sing matamis at manal presensya. Maraming salamat, Malapit sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga anak yung matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa ganakin, wala akong magagawa. Umasalamat ko sa inyo. So nagdalangin namin, ginagana na Pastor. Bless the church once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons and militant down sa lupusing spirit. I command you in Jesus' name. Us out. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, and nabati ko rin po ang mga beloved in-laws at yung beloved minister po, beloved Mama Esther, God bless you po sa kanyang mga kasama. Good morning po sa inyong lahat. Good afternoon. At lahat po natin beloved preachers, binabati ko, beloved co-workers, mga beloved instrumentalists, mga choir members, at mga webcast viewers, at sa inyong lahat, inamahal, magandang hapon po. Puri natin mga Panginoon. Kindly read Matthew chapter 10, verse 38. Mateo 10:38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Who is worthy to be blessed? Yan, ating topic. Sino ang karapat-dapat na pagpalain? Sa banal na kasulatan kasi, minamahal, sa katotohanan, lahat tayo pinagpala na. Malapagan natin, mga Panginoon. Amen? Nung araw na tayo nakakilala sa ating mahal na Jesus at tayo naniwala sa gospel, pinagpala na po tayo dyan. Amen? Yan po ang katotohanan. Purihin natin mahal na Panginoon. Ngunit, may mga bagay pa tayo na dapat gawin para malubos yung mga pagpapala na dapat ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi para-pareho ang natin, ating kalagayan as far as blessings are concerned. Kasi yung blessing, yan dapat talaga, yan pinagpapagalan yan. Amen? Ang kaligtasan ay hindi natin pinagtrabahuan. Sabi ng Biblia, we are saved by grace through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Di ba? Sinabi sa Philippians o Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi dyan, naligtas tayo sa panampalataya, not of works. Ayan. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Gift.
Hindi natin, we are not deserving to receive that salvation. Hindi tayo karapat-dapat. We are not worthy. Ngunit, bakit natanggap natin? Dahil gift, kaloob, niregalo sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kaya, sino ang karapat-dapat sa mga pagpapala? Yung salvation, yung pagpunta sa langit, ano na yan eh. Kung kasi nung sa araw na tayo naniwala sa gospel, na ating, we obeyed the gospel, tayo sumunod, mahal, naligtas na tayo. Pero marami pong pagpapala ang mahal na Pinoy, nakalaan. Amen? Sabi nga ng Barasulatan, I wish above all things that you may prosper. Yeah? You may prosper in health and spirit. Ayan, basahin mo na natin yun. Diyan sa 3 John. 3 John 2, minamahal. Threefold blessing yung pangako ng ating mahal na Panginoon. 3 uri ng pagpapala na dapat nasa atin. Amen? Dapat na sa atin yan kasi tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kyle Reed. Tatlong sulat ni Juan 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Tingnan nila mahal. Guminhawa ka. Sa English, that you may prosper. Pag sinabing prosper, to become prosperous, ibig sabihin, material na bagay. Gusto ba yan ng mahal na Pinoy na maging prosperous ang mga Christians? Kalooban naman niya? Definitely, that is the will of God. One of the will of God. Ayaw ng Diyos na naghihikahos tayo. Ayaw niya yan. Hindi niya kalooban niya yung namahal. That is the will of the enemy. Pag naghihikahos tayo, hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng kaawayan. You read the Word of God from cover to cover and you understand and we will realize that poverty is not come from God. Poverty is come from the enemy. Very clear in the Word of God. Ang kahirapan hindi galing sa Diyos, galing sa kaaway. Palapakan natin, malapayan noon. Amen? Kailangan maintindihan natin. Kung dumadaan tayo, naghikahos tayo, pwede sinusubukan ka? O kailangan kung matagal na nagbilang natin delikada, naghihikahos pa rin tayo, ibig sabihin, may problema. Amen? Pero sa unang mga tao na paglilingkod, naghihirap isang Christian, mari, sinusubukan lang siya, nililinis siya. Pero kung nagbilang natin ng dekada, ngunit paghihirap pa rin tayo, may problema dyan. Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, Beloved, I wish above all things that you may prosper. Amen? Kababasa lang natin, ayan o. Minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka. Guminhawa ka. Yan ang dalangin ni Apostol Juan sa mga Christians noong araw. Bakit niya dalangin yan? Kasi yun kasi ang gusto ng Diyos sa mga Christians. Amen? Guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Tinangin naman. Pati katawan natin. Dapat mabuti ang kalagayan ng katawan natin. Pero sinabi rin sa Barasulatan na pag nagkakaedad ng tao, dumarating na rin yung mga problema sa katawan. Ngayon, batang-bata ka pa, dami mo ng sakit, may problema yun. Pero yung mga nagkakaedad na medyo nakaproblema sa katawan, normal yun. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Pero wala pa rin posible sa mga Panginoon. Kahit may edad ka na, kaya pa rin ng Diyos malakasin tayo. Hallelujah! Praise the Lord!
Depende sa ating pananampalataya at depende sa ating pagsasagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ayan. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Kailangan ko sa lahat ng mga bagay na nagwinhawa ka at bumuti iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Dapat yung kaluluwa natin malusog din, pinagpapala din, spiritual blessings. Amen? Hindi lang material prosperity, pati spiritual blessings, dapat na sa atin yan. Yun kasi ang kalooban ng Diyos. Tatlong pagpapala, threefold blessing. Pag nagbibilang natin dekada, tapos hindi nangyayari sa atin yan, something is wrong with our relationship with the Lord. O kaya naman, mayroong pinapagawa sa atin, hindi natin nagagawa. Isa yun sa mga dahilan na mahal. Kaya mamaya malaman natin anong dapat natin gawin para sa atin, mapunta talaga sa atin. Amen? Kaya ang topic natin, who is worthy to be blessed? Sino karapat-dapat pagpalain? Ayun, ito lang binasa natin kanina. Our key verse natin is 10:38 ng Matthew. Sabi dyan, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, sino ang karapat-dapat? Yeah? Sino ang karapat-dapat sa akin? Sabi naman Panginoon, kailangan yung nagpapasa ng cross. Nagpapasa ng cross. At sumusunod sa kaniyang mga utos. Kaniyang kalooban. Ang karapat-dapat pagpalain ng mahal na Panginoon, yung sumusunod sa kanyang kalooban at nagpapasa ng cross. Diba? So, praise the Lord! Pabalikan natin yan mamaya. Basahin muna natin. Revelation chapter 5, verse 12. Mamaya, balikan natin yan. Apokalipsis 5:12. Ito po pagkasabi, nangagsasabi ng malakas ng tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Amen. Nalapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalalatian at pagpapala. Bakit karapat-dapat ang kordero? Walang iba ang ating mahal na Jesus bilang tao. Ang ating mahal na Jesus bilang tao, siya po'y tinatawag na kordero ng Diyos. Lamb of God. Sacrifice. Sakripisyo ng Diyos. Lamb of God. Kordero ng Diyos. Kaya sa karapat-dapat na pagpalain kasi ay nagtiis. Iba sa praise the Lord. Pinatay. Nagtiis. Kaya sa karapat-dapat ng kapangyarihan, kayamanan, kasama kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapulihan, at kalaltian, at pagpapala. Yung pagpapala na yan sa ating mga Pinos bilang tao, ay para din sa atin yan. Iba sa praise the Lord. Hindi lamang sa mga Pino yan, para sa atin lahat din yan. Kung babasahin natin ang banal na kasulatan. Kailangan natin mamatay. Ang ating mga Pinisos pinatay. Pakihanap yun sa awit. Yung
precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang mga banal dapat mamatay din para maging karapat dapat sa pagpapala. Anong klaseng kamatayan na tinutukoy? Ang malapit sa Kristo bilang tao, pinatay. Kaya ang mga Christians dapat patay din. Pero anong klaseng kamatayan? Ibang klaseng kamatayan tinutukoy. Inamahal? Kung gusto natin maging karapat-dapat sa pagpapala, kailangan natin magtiis at mamatay. Can I read? Psalms chapter Salmo 116:15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Amen. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ginagamit yan sa mga funeral services. Ginagamit ang talata na yan. Precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Tama naman yan. Pero may mas malalim pa dyan na tinutukoy ang banal na kasulatan. Ang gusto ng malapit noon, ang mga Christians, mahabang buhay. Alapakan natin malapit noon. Amen? Mahabang buhay ang gusto ng malapit noon. Kasi nga tayo ay instrumento ng kapangyarihan, mag-ibig ng ating malapit noon. Sa mundo, puro kadiliman dito. Gusto niya, mahabang buhay natin para, sabi ng binanasulatan, we are the light of the world. Amen? Tayo ang ilaw, liwanag ng sanlibutan. Kaya gusto ng malapit, mahaba ang buhay natin. Ang tinutukoy dyan na mahalaga sa paningin ng Panginoon kamatayan ng kay mga banal, hindi lamang po yung kamatayan sa pisikal. Ibig sabihin, death, not physical death necessarily. Ang tinutukoy talaga dyan, death to self. Kamatayan sa sarili ang tinutukoy. Sa Psalm 116 verse 15, hindi lamang kamatayan sa pisikal ang tinutukoy. Although ang Christians pag namatay, walang problema dahil dito sa langit. Pero ang mas malalim tinutukoy dyan, yung kamatayan sa sarili. Namamatay natin sa sarili natin. Ibig sabihin, hindi na tayo nasusunod. Habang tayo nabubuhay, habang naglilingkod, hindi natin nasusunod. Siya na ang nasusunod. Hindi ibig sabihin ng kamatayan sa sarili. Alapakan natin malapay noon. Amen? Kasi marami sa atin, although gumagalaw pa tayo, Christians, nandito tayo buhay, pero tayo pa rin nasusunod. Ang mahalaga sa malapit noon, yung patay na tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi na tayo nasusunod. Siya lang nasusunod. Yun ang pinakamahalaga sa Kanya. Precious, sabi sa English, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Yan ang pinakamahalaga sa Kanya. Kasi, pagpatay natin sa sarili natin, dyan pa lang sa lubos na mabubuhay sa ating sarili, sa ating mga puso, minamahal. Amen ba, minamahal? Kaya yung Apocalypse 5:12 na kita natin, binasa natin kanina, karapat-dapat ang kordero na pinatay, na tumanggap ng kapangyarihan, karangalan, pagpapala, kayamanan. Kaya ang ating mahal na Pinisos, dumaan ng kahirapan bilang tao para tayo ay pagpalain. Malinaw yan. Sa banal na kasulatan. Sabi ng Pinoon, I became poor that you may become rich. Mababasa natin yan. I came to give you life and to have it more abundantly. Ako'y pumunta para bigyan kayo ng buhay at kasaganaan nito. So, anong dapat natin gawin? Kailangan natin, sabi ng Pinoon, ang hindi magpasa ng cross at sumunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. So, ang kailangan natin gawin ay pasanin ang cross at sumunod sa akin, doon tayo maging karapat-dapat ng mga pagpapala. Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Yung mga patotoo, narinig ninyo, minamahal. Kanina, beloved Sister Jeanette. Sister Jeanette, tatas ang kamay. Ano apelido, beloved Sister Jeanette? Kanina, beloved Sister Jeanette, ano apelido?
Liserondo. Blaster Janet. Nandiyan ba? Kanina, yung nagpatotoo. Ayun, nandoon sa gilid. Narinig natin kanina, yung patotoo. Nasusunog yung bahay niya. Kasi nga, nung araw, sa ating kapatid, Blaster Janet, medyo ano sa mula, hindi siya masyado lang sasamba. Di ba? Hindi siya dumadalo sa gawain. Pero matagal na siya ng Christian. Medyo naglaylo siya. So, ibig sabihin, yan ay paalala lamang ng ating Malapinon. Nung siya nung balik, pinalitan ng maraming pagpapala yung nawala sa ating mga kapatid. Hindi basta-basta na panalangin ang kanyang binitawan. Yung anak niya na naging drug addict, di ba? For how many years, wala ng pag-asa. Lagi niyang iniiyak sa Malapinon araw at gabi. Pinalaya at pinagpala ng ating Malapinon. Yun ang minsan sa kadulatan tinutukoy. May sakripisyo. Amen? Nagugugol tayo ng panahon at oras sa panalangin, pagpupuri. Napupuyat ka sa pagpupuri, karapat-dapat ka sa mga pagpapala ng ating Malapinon. Nagugutom tayo, inuusig tayo, nasasaktan tayo, ngunit tayo'y hindi napapagod sa paghingi ng pagpapala, hindi napapagod sa pananalangin, hindi napapagod sa pagsamba. Tayo nagiging karapat-dapat sa mga pagpapala ng ating Malapinon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi tayo nagsasawa, minamahal. Maraming discouragement sa banal na kasulatan pag Kristiyano tayo. Yan sabi ng kasulatan, ang daan patungo sa langit, maraming tinik. Maraming discouragement. Ngunit yung mga nagsusumiksik, nagpupumilit na pumasok sa makipot na daan, nagpupumilit sa Diyos araw at gabi, yan ang kaniyang pinapakinggan at pinagpapala. Amen? Iba-iba ang kalagayan ng mga Christians. Iba-iba. Depende sa ating pagsusumiksik sa pananalangin, pagpupumilit. Nakadepende doon, minamahal. Kaya, kailangan natin pasanin yung cross para tayo karapat-dapat. Saan karapat-dapat? Di ba? Yan mga katanungan eh. Saan karapat-dapat? Malinaw naman sa masulatan. Karapat-dapat sa pagpapala ang tinutukoy. Worthy of blessings. Karapat-dapat yung nagpapasan ng cross at sumusunod sa kaniyang banal na kalooban. Kahit na medyo may mahirap, minsan yung mga decision natin hindi popular sa mga kasama natin. Pero kailangan natin gawin dahil yan ang kaniyang banal na kalooban. We become worthy. Tayo naging karapat-dapat sa mga pagpapala na hinanda ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Dagdagan pa natin, Matthew chapter 16 verse 24. Mateo 16:24. Kung pagkasabi, na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumatanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Amen. Ayan, halos magkahawig lang, may dinagdag lang dyan. Kanina yung binasa natin, ang karapat-dapat sa kanya, yung nagpapasa ng krus at sumusunod. Pero dito dinagdagan, yung tumatanggi sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ayan, kanina, pasanin ang krus at sumunod lang. Ngayon naman, kasama yung tumanggi, dinagdagan. Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tumanggi.
Yun na po yung binasa natin kanina, kamatayan sa sarili. Death to self. Not physical death ang tinutukoy, pero death to self, kamatayan sa sarili. Yun yung mga karapat-dapat na mahal. Patay na tayo sa ating sarili. Amen? Dinideny na natin yung ating sarili. Ang mahalaga sa atin, yung pagsunod natin sa kanyang banal na kalooban. At pinapasa natin ang ating mga krus. Ang krus sa Biblia, araw-araw pinapasan. Ano yun? Krus. Minsan, wala ka ng gana maglingkod. Di ba? Krus yan. Wala tayong gana sumamba. Nangyayari yan. Minsan, nasasaktan tayo. May mga katitisuran tayo nakikita. Krus yan. Kailangan tiisin natin daw yan. Pasanin. Ibig sabihin, tiisin. Tuloy pa rin ang pagsunod natin. Amen? Kahit na mayroong ganyan sa harap natin, mayroong hindi maganda sa harap natin na nangyayari, kailangan pa rin natin pasanin. Ibig sabihin, kailangan natin pa rin sumunod. Kailangan natin tiisin at sunod pa rin tayo ng sunod sa ating malapinon. Tayo nagiging karapat-dapat sa mga pagpapala ng ating malapinon. Hallelujah! Praise the Lord! We become worthy of the blessings of our Lord. Ayaw na malapinon ng lumilingon tayo. Di ba? Ayaw niya lumilingon tayo. Katulad ng mga Israelita, nung sila'y nagugutom sa ilang at tauuhaw, wala silang maayos na kalagayan sa ilang. Ang kanilang mga tirahan ay tent lamang. Mamaya-maya sila'y lumalakad. Wala silang permanenteng lugar. Sila'y mamaya-maya lumalakad. Pag yung haliging apoy sa gabi, pag gumalaw yan, kailangan iligpit nila ang kailang mga tent, ang kailang higaan, ililigpit nila yon at susunod sila doon sa haliging apoy. Sa gabi yun. Kasi yung presensya ng Diyos nandun sa kanila, pag gabi, haliging apoy. Pag araw naman, pillar of cloud, haliging ulap. Yun ang gabay nila. Kahit inaantok pa sila, kahit tinatamad sila, pag yung apoy, pag yung ulap sa araw at yung ulap sa gabi, pag gumalaw yan, kailangan nilang sumunod at gumalaw din. Kung saan pupunta, lalakad din sila. Very uncomfortable ang kailang kalagayan. Pero kailangan nilang sumunod. Kaya mayroon doon, mayroon mga hindi masyado naintindihan nila yung puso ng mahal na Panginoon sa mga Israelites sa panahon na yan. Nagplano sila bumalik sa Egypt. Diba? Kasi nagugutom sila sa ilang eh. Mabuti pa sa Egypt, maraming pagkain. Nakakakain kami ng mga karne, may mga sibuyas, may mga bawang. Ayun ang kanilang complain eh. Mabuti pala sa Egypt. Nagalit ang Diyos. Bakit pabalik sila doon na pinalaya na sa lugar na yan sapagkat sila'y bilanggo? Nakakain nila ng gusto nila, pero sila naman ay nilalatigo. Alipin naman sila. The same is true sa ating panahon. Nasa ilang tayo naglalakbay, ayaw na marapin na lilingon tayo sa ating pinanggalingan. Amen? Yung nangyayari sa atin, kung meron man hindi maganda, yan ay trials lamang. Paglilinis lamang, pagsubok lamang para tayo worthy, karapat-dapat sa mga pagpapala nilaan para sa atin. Luke 9:62, the book of Luke chapter 9, verse 62, kindly read. Lucas 9:62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat
sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya mga inabahan, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tayo na mga Christians, tayo ay nasa vineyard. Nag-araro tayo sa bukirin ng ating malapino. Nagtatrabaho tayo. Amen ba, mga mahal? Pati kaligtasan natin, pinagtatrabaho natin. Amen? We labor day and night. Hindi pwede hindi tayo mag-labor. Minsan may nakakausap tayo mga Christians, kahit nung araw pa. Sabi niya, Kuya, bakit ang tagal ko na, ba't di ako pinagpapala? Mayroon tayo nakakasalamuha na ganyan. Ang tagal ko ng Christians eh. Christian, ba't hindi ako pinagpapala? Sabi ko, ikaw makakasagot yan. Ano ba dapat yung gawin? Ayan mga yan. Sabi natin, narinig natin mga pangangaral natin mga pastor, mga pagpapayo natin mga pastor, narinig natin araw-araw nung araw. Nagtatapat ka ba? Ayan, yan mga tanong eh. Nagpupuri ka ba? Nagsusumamo ka ba? Sabi niyo, mahal na Panginoon? Ilang oras ka ba manalangin? Ilang oras ka? Sabi ko, kapatid, ilang oras ka ba nanalangin? Sabi niya, paggising ko, hindi na ako nanalangin eh. Diretso ako nagkakapi agad eh. Sabi ko, kaya pala, hindi ka pinagpapala eh. Kailangan magugol ka ng time. Magsumamo ka. Dahil ang Diyos napakabanal. Yung prayer natin, hindi basta-basta lumulusot yan. Kailangan pinapawisan ka. Kailangan napapagod ka para maging karapat-dapat tayo dahil He is a holy God. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Napakabanal ng Diyos. Kailangan mamatay yung sarili natin muna. Ito to sinabi ni Pablo eh. Kung ako'y nanghihina, ako'y lumalakas. When I'm weak, then I become strong. Kaya sabi niya, kung ako'y nanghihina, ako'y lumalakas. Bakit? Pag mahinang katawan mo, napapagod ka sa pananalangin, minamahal, doon lamang nawawala yung sarili natin. Namamatay yung sarili nating mga mithi sa buhay natin. Minamahal. Doon lamang nawawala. We die to ourselves. Minamahal. Doon lamang nagiging kaya-aya yung ating mga handog, karapat-dapat na pagsamba. Bakit? Pag nanghihina ating katawan, we become strong in spirit. Sa spiritual, lumalakas ka, nagiging malapit ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan mo yung nagpa-fasting tayo, di ba? Pag nagpa-fasting tayo, di ba, parang napakalapit ang Diyos. Totoo talaga yan. Bakit? Pag ang katawan natin nanghihina, hindi kumakain, namamatay yung mga laman natin. Yung gusto ng laman na mamatay, lalong lumalakas yung presensya ng Diyos. Kaya napakasarap pala mag-sacrifice sa harapan ng Panginoon. Physically weak tayo, pero spiritually, maligayang maligaya ka. Malakas na palakas ang iyong spiritual. Ayan ang labis na kinilugdaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. We are workers in the vineyard of the Lord. Tayo mga manggagawa, hindi lamang kami na mga full-time worker ang manggagawa, kasama po kayo sa manggagawa. Ibig sabihin, mayroon tayong mga ginagawa habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo nandito, mayroon tayong ginagawa. Iba-iba yung ministry natin. Minamahal. Gumagawa tayo. We are laboring in the vineyard of the Lord. Nag-araro tayo. Minamahal. Ayaw niya ng lumilingon. Sabi niya, ang lumilingon habang naararo ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So ano ba yung kaharian ng Diyos? Sa Biblia kasi,
yung pinaka-finality ng karera ng Diyos, yung langit. That is the kingdom of it. That is the finality of the kingdom of God. Pero habang nandito tayo, nandito rin yung karera ng Diyos. Palapakan natin, malapakan. Amen? Tandaan po natin, ang karera ng Diyos, hindi lamang po yung langit. Yan po pinaka-final destiny natin. The kingdom of God in heaven, that is our final destiny. Pero habang nandito tayo, nandito rin tayo sa karera ng Diyos. The church is the kingdom of God. Sa Biblia, yung iglesia ng Diyos ay kaharian ng Diyos sa lupa. Palapakan natin, malapakan. Amen? Dapat daw, karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang yung sa langit, yung kaharian dito sa lupa, dapat karapat-dapat din tayo dito. Amen ba, inamahal? Minsan, may nawawala sa kaharian ng Diyos. Sa lupa, may nawawala. May tumatalikod. Di ba? Marami naman tayong nakilala, nakasalamuhan noong araw, na nawala sa kaharian ng Diyos sa lupa, sa church, sa kingdom of God on earth, nawala. Anong dahilan? Dahil sila ay bumalik sa dating gawe. Di ba? Bumalik sa mga buhay na kanilang iniwanan. Ibig sabihin, bumalik sa kasalanan, kaya nawala sila sa kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Pati pagpapala natin, kailangan natin ipagtrabaho. Malapakan natin, malapakan. Amen? Anong sabi ng Panginoon? I will bless the works of your hands. Pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Kalooban talaga naman ng Panginoon, pagpapalain tayo eh. It is the will of God to bless His children. Hallelujah! Praise the Lord! Kalooban talaga ng mga Panginoon na pagpalain ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan, ang mga Christians. Kalooban niya na pagpalain niya. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang nais sumunod sa akin, pasanin ang kayang krus. At sumunod sa akin. Ang hindi nagpapasan at hindi sumusunod at hindi tinatakwil ang sarili ay hindi karapat-dapat sa akin. Tignan mo? Yung karapat-dapat, napakalawak yan sa Bansulatan. Yung word, napakalawak yan sa Bansulatan. Ibig sabihin, maging worthy tayo sa pagpapala yan. Maging karapat-dapat tayo kung tayo'y nagpapagal. Napapagod tayo, nagpapagal tayo, nagsisikap tayo, nagtitiis tayo ng mga dapat at tintiisin. Kadalasan sa una, maraming pagsubok talaga. Ngunit, pag nalampasan mo na mga pagsubok, minamahal, hindi mo na masyado maramdaman yung pagsubok sa mga future. Dahil sanay ka na at nandun ka na sa level ng pinagpapala ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, the Christians must grow. Kailangan lumago tayo. Lumago tayo sa kabuhayan, lumago sa physical, lumago sa spiritual. Lumago sa pananampalataya, lumago sa pananalita. Pati sa pananalita, kailangan lumago. You must grow in utterance. Di ba? Sa pananalita saan? Sa pagsasalita para i-share ang gospel. Kailangan lumago din tayo dyan. Amen? Kailangan marunong tayo magpahayag ng ebanghelyo ng ating malapino. Anong sabi natin malapastor noong araw? Maliit pa ang church ng Jesus Miracle Crusade. Halos ang buong gawain natin, halos ganito lang kadami. Way back 1984, 85. Halos ganito lang ang buong Jesus Miracle Crusade. Anong sabi natin mga pastor? Maraming mga pagsubok kapatiran, ibang kapatiran, walang pamasahe. Anong sabi ng pastor? Humayo kayo ng humayo. Madali kayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? We must grow in utterance. Habang nagsasalita kayo, habang nagsisir ka ng gospel,
bibigyan ka ng wisdom, karunungan ng ating mahal na Panginoon para may pahayag mo na mabuti ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin magsanay. Kailangan natin lumago sa lahat ng bagay. Kailangan natin lumago. We must grow in everything. Na anong kalooban ng mahal na Panginoon. Kailangan lumago tayo. So ang linaw, kailangan natin tumanggi sa ating sarili at pasanin ang ating krus at sumunod sa ating mahal na Panginoon Jesus. So, ang titulo nating topic, who is worthy to receive the blessings. Sino ang karapat-dapat? Yung mga matiisin na mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Isang patotoo to ng isang Christian, narinig ko nung araw. Pagsubok siya, anong sinabi niya? Wala sa mapuntahan. Isang kapatid natin, na ngayon, grabe ang pagpapala. Anong sabi niya? Pag siya'y nanalangin, umaabot ng ilang oras. Basang-basa ang pawis niya. Grabe ang luha niya. Pag nagsumamo siya, pati raw sipon niya lumalabas, pati pawis niya. Anong sabi niya? Pag itong liquid na ito lalabas sa ating katawan, habang tayo nakipag-ugnay sa Panginoon, diyan magsisimula sa iyo ang saganang pagpapala ng ating malapit. Kailangan na lumabas yung 5 liquid. Ano yun? Luha, sipon, pawis, laway. Basta sinabi niya, 5. Sa grabing pakipag-ugnay, sabi niya, pagulong-gulong na sa kwarto niya kasi wala siyang pakain. Ang ginawa niya, ilang oras na nagsumamo sa Panginoon, alam mo, sandaling panahon lang, pinagpala siya ng ating malapeno. Hallelujah! Praise the Lord! Huling talata, inamahal. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Kindly mga singers natin, please prepare. Ecclesiastes 9, talatang 10. Ano bang masusumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Seol na iyong pinaparunan. Whatsoever you do it with all your might. Tingnan mo, ano man daw ang gawin natin? Anong masumpong ang gawin ng iyong kamay? Gawin mo ng iyong kapangyarihan. Ibig sabihin, gawin mo ng buong lakas. Pag nanalangin ka rin lang, grabe, with agony. Yung talagang parang inabot pang langit. Maniwala ka, hindi darating ang umaga, pakakinggan ng Diyos ang iyong prayer. Very clear in the Word of God. Ang Diyos napaka maawain sa mga tumatawag sa Kanya. Yung nga lang ang tanong, paano tayo tumawag? Kailangan yung pagtawag natin may kasamang pagtitiis bago makalusot doon sa trono ng biyaya ng ating malapan. Kaya pag naglingkod tayo, talagang paglilingkod. Pag nanalangin ka with agony, talagang hindi basta-basta ang binibitawan mo na pag-iyak. Nagugul ko ng oras. Maniwala ka, minamahal. Pag ganyan ang ginagawa natin, sabi ng banal na kasulatan, sabi ni David, tears may endure for a night, but there is joy in the morning. Sabi ni David, no? Pag ganyan, when we pray with agony, grabe ka umiyak sa panalangin, nagugol ka ng oras, nagpupuri ka. Sabi lang ni David, sa gabi lang yan, pag umaga, mayroon ng katugunan ang Diyos. Subok ba yan? Naranasan na natin yan. Una sa ating mga pastor, subok yan. Inamahal. Kaya pag nag-pray tayo, pag may gagawin ka, gawin mo with all your might. Buong kapangyarihan, buong lakas. Huwag ka mapipigil. Mabilis, bababa ang katugunan ng ating malapit. Kasi ayaw nga ng Diyos lang naghikaos tayo. Ayaw ng malapit na malungkot tayo. Ayaw niya, hindi ka pinagpapala. Hindi niya kalooban yan.
pag hindi natin nakakamtan yung mga pangako ng Diyos, ibig sabihin ng mga Pinoon, gawin mo ng buong lakas para yung prayer mo walang hadlang makalusot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Pinoon. Nasa huling panahon na tayo ng mundo, minamahal. Sana bago dagitin tayo ng mahal na Pinoon, makita natin yung mga pangako niya, maramdaman natin at mangyari sa ating mga buhay. At yun ay kagalakan ng mga Pinoon. Matutuwa siya when the Christians are aiming for something. Mayroon kang ninanais na gusto mo mangyari sa'yo. Hindi siya galit. Gusto niya yun. Dahil siya ay Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Kaya na gawin. Yung nga lang, kailangan natin gumawa ng ayon sa kanyang banal na kalooban. So malinaw ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Siya ay napakabanal. Kung hindi ang katawan natin hindi dadaan sa sacrifices, hindi makakalusot yung ating mga prayer. Ganon ang tinutumbok sa mga salatan. Siya ay napaka-holy. Hindi siya basta-basta malalapitan. Pero pag grabe ang paghihirap mo, pagtitiis mo, yan, nakakalusot. At yung biyaya ng Diyos, walang hadlang, mabilis na nanaramtan, nakakamtan ng mga anak ng Diyos na katulad ninyo, katulad natin, na tinuruan ng ating mahal na magulang sa mga Pinoon ng pagsamba. Ilamahal, may sakripisyo na pagsamba, ilang oras tayo nagpupuri. Ilamahal, hindi lamang dito, kahit sa bahay natin, manalangin tayo ng husto. Sabi ng mahal na Pinoon, pray that you may not enter into temptation. Lagi kayong manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Dahil ang diablo o matungal, gusto tayo alisin sa kanyang kalooban. Gusto tayo mawala sa pagpapala. Gusto nang malapit mawala tayo sa presensya ng Diyos. Kailangan pray without ceasing. Manalangin with agony. Pray with agony. Diba? Pinakita na malapit ni Jesus ang kanyang panalangin sa Garden ng Gethsemane. Nung siya nanalangin, he prayed with agony. Pati yung kanyang pawis, dugo. Ano ibig sabihin na? Pumapatak nung siya nanalangin sa Gethsemane. Dugo, yung pawis na nagiging dugo. Ibig sabihin, sobrang agony, sobrang pressure. Pero ano nangyari? Nakamit niya, kayamanan, karunungan, karangalan bilang tao, nakamtan. What happened to our Lord Jesus Christ as a man will also happen to the Christians. Dahil anong tinanggap niya? Sabi ng Biblia, yun din ang gusto niya tanggapin natin. Palapakan natin, malapitan. Hallelujah! Praise the Lord! Habang tayo maawit, tinamahal, as we sing the song, uli natin malapit noon. Minsan na parating papurihan ang ating malapit Jesus. Hallelujah! Yung mga trials natin, pasalamatan natin. Diyan tayo nagsusumikap ay may pagsubok. Pasalamatan natin. Diyan tayo nagiging matuwid at tayo'y nagsisikap, nagsacrifice because of Christ. Thank you, Lord, for the trials. Sa Tagalog, labahan. Habang inawit tayo with dito, mga baguhan, please come forward. Tagalog. Thank you, Lord, for the trials that come my way. Salamat, O Diyos, Hallelujah, hallelujah. sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa pagliming
kahinaan ko'y bawi. Hallelujah. Patuloy magpuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya natin ang pag-aralan, mga minamahal. May gagawin tayo para tayo pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Kung di ko man magawa gawin na ang kalooban mo'y sugin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y matawarin Hallelujah. ang mga Hallelujah. kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man Hallelujah. gawin Receive. na Hallelujah. kalooban mo'y sundin sa kahilanin at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah. Kung di ko man magawa gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. At ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda po ng ating pinag-aralan, mga minamahal, sa umagang ito. Napakaganda ng banalang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Yung mga karapat-dapat sa mga pagpapala, silang mga matiisin, mga minamahal. Hallelujah, nagpapatuloy maglingkod, bagamat may pagsubok, mga minamahal. Dumadalo, bagamat may mga problema, mga minamahal. Tayo yung karapat-dapat sa mga pagpapala, mga minamahal. Hindi sayang yung ating pagtitiis, mga minamahal. Kaya sabi ng ating pag-aralan po, kapag tayo lumuluha, tayo pinapawisan, lumalabas yung mga likido sa ating physical body, mga minamahal. Nakakaabot yung ating panalangin sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinagpala po tayo. Nalaman natin yung sikreto. Itinuro sa atin natin mga magulang sa mahal na Panginoon.
Sikreto na tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy lamang mga minamahal. Hindi sayang yung pagtitiis. Hindi sayang, nandyan lahat ng sikreto. Nandyan lahat ng pagpapala. Ang sabi ng ating napag-aralan, walakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Bago tayo dumalangin sa ating pong mga pangangailangan, mga minamahal, patanggapin natin ating mga pinagpalang mga bisita. Narinig niyo po kanina ang mga buhay na patotoo na ang Diyos dito ay buhay, nagpapagaling ng mga karamdaman, lumulutas ng mga problema, nagbabago ng mga buhay. Kaya pinagpala po kayo. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Dahil sabi ng Biblia, for without faith, it is impossible to please God. Kaya kinakailangan tayo po ay manampalataya sa tinatawag na gospel o mabuting balita na si Jesus Christ, na siyang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin. Kaya kailangan maniwala po tayo dyan na walang ibang Diyos liban kay Jesus Christ. Pangalawa, pagsisisi. Ang ating kailangan gawin yung makadiyos na pagsisisi. Hindi po yung pagsisisi na ating nakaugalian lamang na pagkatapos magsisi ay bumabalik tayo sa dating ating makasalanang buhay. Ang makadiyos na pagsisisi po ay yung pagkamuhi sa makasalanang mga gawa dito sa mundong ito. Yung hindi mo na babalikan, tatalikuran mo na ang makasalanang buhay. Yan yung makadiyos na pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia, Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ibig sabihin po niyan, yan ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan ay biblical method para yung ating mga kasalanan mapatawad ng mahal na Panginoon. Kahit kagabundok yung kasalanan natin, kahit tayo yung pinakamasamang tao dito sa mundo, kapag tayo nagsisi, nagpakumbaba, nagpabautismo, patatawarin tayo ng mahal na Panginoon. Yung pang-apat po, yung bautismo sa Espiritu Santo, yan hindi namin kayang ibigay, hindi kayang gawin ng tao yan. Kapag nakita ng Diyos na kay sincero nagpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon, yan po ay ipagkakaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung tatlo, isasagawa po natin sa mga oras pong ito. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, tanggapin po nila ng formal ang ating mahal na Panginoon. At uulitin niyo po yung mga salitang aking sasabihin. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang Banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita aking napakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. At ako po ay naabot ng iyong dakilang pag-ibig at iyong dinala sa iyong tunay na banal na gawain. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, paglilingkuran po kita hanggang sa huli at muli mong pagbabalik. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Pakisabi po, Amen. Babangin yung kamay, kami po manalangin para sa inyo. Dakila mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unat panalangin na minamahal, ginagala, malabastor, will Israel, may nakahabagan mo mga kaluluwan, lumapit sa malapaanan, mahal na Panginoon. Hallelujah, kumilos ka po sa kanilang buhay, O Diyos, iligtas mo sila sa apoy ng impyerno. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Nawa itong kanilang simulain ng mainit na paglilingkod hanggang sa pagbabalik mo po. Sa makapangyarihan pangalan sa aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, dumako po tayo sa ating mga pangailangan. Sabi po ng Biblia, pagkatapos nating maganap ang kalooban ng Diyos, karapat-dapat tayo na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating mga pangailangan, mga minamahal, mga problema, ating mga prayer requests, mga minamahal. Hallelujah, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat na lang ang Pastor Will Israel Almeida, mahal na Panginoon. Alam namin sa araw na ito, Diyos, nakaabot sa kalangitan ng aming mga pagpupurit, pagsamba. Naging mabangusam yung simbal na harapan ng aming mga panalangin. Kaya sa mga oras pong ito, abutin mo po lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa lahat ng may mga suliranin, mga problema, lutasin mo, bigyan mo ng solusyon. Sa lahat ng kailangan ng mga financial blessing, pagkalooban mo po, Diyos, sa lahat ng kailangan ng kagalingan, kalakasan, pisikal na pangatawan. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga may minihintay na mga pagpapala, mga transaksyon sa mga properties, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, in the name of dearest Jesus, ipangatong ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal, kaliwang kamay sa parte ng katawan, sama-samang palayasin lahat ng karamdaman nagawa ng kaaway, o pagdakilang mapagpalang ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga matamis, sa mga parehong pangalan ni Jesus, unat na namin, mahal na Pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng karamdaman sa aming physical body, ubat sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demonyo ng hika, vertigo, migraine, high blood, hallelujah, cast out, be healed. In the name of Jesus, cast out from us, in the mighty name of Jesus, mga problema, pagsubok, pag-alilangan, hadlang sa mga pagpapala, cast out, in Jesus' name, victory, in the name of Jesus, be blessed, in the name of Jesus, hallelujah. As a token of our faith, 3 beses po tayong tatalo ng malakas. Magpagsigaw na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher. God bless you, beloved preacher, Brother Mark. Mahal, sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po ating palambahan. Pero bago yan, sa ating announcement pa, meron po ba tayong special offering? Minamahal, hallelujah. Yung ating mga offering cloth, andyan po, minamahal. Isa po yan sa sakripisyo natin. We give special offering to our Lord dahil napakarami pong kailangan sa gawain ng ating malapay noon. Minamahal, nagpaplano po tayo bumili ng mga dagdag na ating mga instruments, mga mixer, speaker, mga microphone natin, mga luma na po yan, minamahal, para magamit natin sa mga crusade natin, sa pangunan natin mga pastor. Kaya marami tayong kailangan na mahal. Isa sa mga sakripisyo natin, we give sacrificially sa gawain ng mga Pinoon para yung mga kailangan ng church ay mabili po natin para sa kalalatian ng ating malapay na Diyos. Amen? Hindi po kayo nagbigay sa kanino man, kundi sa malapin ko yung nagbigay. Sa ating special offering, minamahal, beloved Brother Ryan Canteros, sa ating panalangin para basbasan, malapinoon, ang inyong mga special offering para sa gawain ng ating malapinoon. Amen, praise the Lord. God bless you sa ating beloved ni preacher. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Mapagpala naming Ama, Diyos na mapangin sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, minsan ng pamahal na Panginoon. Hallelujah. Narito kami, mahal na Panginoon, sa aming special offering, mahal na Panginoon. Pagpalain at basbasan niyo po, mahal na Panginoon, bawat kamay na magkaloob, mahal na Panginoon. Praise God. At ibalik mo na makalibong beses ang lahat ng pagpapala, higit sa pagpapalang espiritual na patuloy pagkaloob sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unat dalangin naming minamahal at ginagalabang Elista Estrada Almeida, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Mahal ka naming sulat, kaya
bless you, minamahal. Pagpalain po kayo ng lubusan. Ating malapit Jesus. Tuloy-tuloy po ating palambahan dito sa Baliwag. Tuwing Linggo, Merkules, tsaka Biyernes. Ganon din sa San Ildefonso. Kasabay pong gawain ngayon doon. Hallelujah. Puri natin malapit noon. At tuloy-tuloy pa ating live streaming. Ang nakaraang Wednesday, wala pa na live streaming. Medyo nagka-problema yung ating webcast, mga gamit natin yan. Naka-problema, kaya wala tayong live. Pero ngayon, okay na naman. Puri natin malapit. God bless you so much. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Puri natin malapit. Beloved Daddy Melchor Reyes, tawagan po natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo, minamahal. Puri natin malapit. God bless you, Oren Preacher, for the Asis. Tayo po'y magsitayo at panandali ang manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangungalangin ng aming minamahal, ginagalang ng Evangelista, Pastor Richard Almeida, narito po ang iyong mga anak, mga anak kayo nagpupulit, nagpapasalamat sa banal na katatapos ng ating banal na gawain. Hallelujah. Salamat din, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin na dinala ng aming mga ngaral simula sa Joy Pilangen, sa Solemn Song, Hallelujah. At salamat din po sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan sa mga pinagpala naming kapatiran, Hallelujah. Ang awitin ng aming mga awit, Jesus Finest Generation Choir, Hallelujah. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, hallelujah. At higit sa lahat, sa banal na salita na dinala ng aming mga hallelujah. At sa aming pag-uwi, iatid na po kami sa aming kanya-kanyang tirahan na taglay namin ng iyong pag-iingat at kapangyarihan, hallelujah. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Right after po.